Magandang hapon mga katropa. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwentong pag-ibig ng punong-puno ng aral at pagmamahala. Ito ang Dear Mommy Sugar. Mommy Sugar. Mommy Sugar. Dear Mommy Sugar, ako po si Ira. Isa po akong nurse DJ. Isang taon pa lang ako noon sa trabaho na makilala ko ang taong pinakasalan ko at minahal ko ng sobra-sobra. Si Manuel Mommy Sugar. Isa rin po siyang nurse DJ. Nasa isang hospital lang kami. Hoy! Kung sino ka man na nakatayo dyan, suotin mo ang PPE at gloves mo. Galaw! Bilis! Opo. Wala nang oras. Sumunod kayo sa akin. Galaw! Ano walagay? Lalaki, 25 years old, head injury. May open fracture sa kanang hita. GCSI 9, bumababa ang BP. Diyos ko. Ang daming dugo. Hoy! Ngayon ka lang ba nakakita ng dugo? Bago ka ba rito? Opo. Unang araw ko po ngayon sa ER. Ako po si Ira. Huwag ka kasing titingin sa dugo. Tumingin ka sa akin. Humawa ka sa stretcher. Tulungan mo kami magtulak. Diretso sa Trauma Bay 1. Galaw! Opo. Ay. Oh. Bakit parang tulala ka dyan? Kape ka muna. Gisingin mo yung kaluluwa mo. Mukhang naiwan pa sa ambulansya kanina. Opo, sir. Ay. Stable na yung pasyente. Naakyat na ng ICU team sa taas. Sabi ng neurosurgeon, mabuti na agapan natin ang bleeding bago bumagsak ng tuluyan ng BP. Kung nagtagal pa tayo na 5 minuto sa pagpasok ng dugo, cardiac arrest yun. Pasensya ka na ha. Baka sobrang nabigla kita kanina. Bago ka pala. Okay lang po, sir. Naiintindihan ko po. Uy, tapos na shift natin. Stable na rin yung pasyente natin at nag-recover na. Swerte niya. Maayos na naging teamwork natin sa ER. Ay, salamat sa Diyos. Hanggang ngayon po kasi, sir, nanginginig pa rin po yung tuhod ko kapag naaalala ko yung takbuhan natin palabas ng ambulansya kanina. Parang panaginip. Sige, ako bahala sa'yo. Huwag ka munang uuwi ha. Huwag ka muna matulog. Kasi kapag natulog ka agad ng ganyan, ka-high ang adrenaline mo, sasakit lang ang katawan mo pagising. Tara, magkape muna tayo sa labas. Libre ko, bilang welcome sa ER. Ha? Nakakahiya po, sir. Halika na. Doon tayo sa coffee shop sa tapat natin. Sir? Dalian mo na. Baka maunahan pa tayo sa pwesto ng mga taga-labor room. Mas mabilis pa naman tumakbo mo ngayon kapag ka-break time. Oh, sige na nga. Good morning, Ira. Morning. Ano? Kamusta pakiramdam mo? Buti na lang nagkape tayo kagabi. Kasi talagang sasama ang pakiramdam ko pag nagkataon. Salamat, Sir Manuel, ha? Bago? Sira. Bagong kasama natin. Si Ira. Ira. Si Patrick. Best friend ko. Hi, Ira. Hello po, sir. Mag-ingat ka dito kay Manuel, Ira. Aray, joke lang naman. Panira ka talaga. Joke lang yun, Ira. Maniwala ka na lang. Aba, buwisit na to. Doon ka na nga. Oo na. Good morning, Doc Ryan. Good morning po, Doc. Good morning. Wait, ikaw ba si Ira? Yes po, Doc. So ikaw pala yung bago. Welcome. Sana tumagal ka rin dito.
Salamat po, Doc. Kamusta naman experiences mo dito? Okay lang naman po, Doc. Mababait naman po sila dito. Sige po, Doc. Need na namin mag-proceed. Oh, sorry. Sige, Ira. Ingat ka sa mga patients. Galingan mo, okay? Yes po, Doc. Tara na, Ira. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko na maglakad mag-isa, no? Alam mo, iba pa rin yung may kasama kang maglakad. Ayaw mo nun, mas safe kang uuwi. Ikaw talaga, Manuel. Every night, hinahatid mo ako pa uwi. Tapos sa umaga, dinadalhan mo ako ng kape. Tapos tuwing lunchtime, nagluluto mo pa ako ng ulam. Ayaw mo nun, may nag-aalaga sa'yo. Iisipin ko na talaga, may gusto ka sa akin. Ira, Huwag mo sabihin gusto mo nga ako. Ira, gusto kita. Ha? Ira, seryoso ako. Hindi mo ba nararamdaman? Gusto kita. Manuel? Bakit ako? Mahal kita, Ira. Maghihintay ako. Manuel, Hihintayin kita, Ira. Pangako yan. huwag ka na maghintay, Manuel. Ano? Hihintayin nga kita. Huwag na nga. Hindi mo na kailangang maghintay dahil... Oo. Oo, ang sagot ko. Anong oo? Oo na nga. Sinasagot na kita, Manuel. Talaga? Girlfriend na kita? Oo, Manuel. Sandali. Hindi ako makahinga. Oh, sorry. Pangako. Aalagaan kita. I love you, Ira. I love you, Manuel. Pwede ko bang halikan ng girlfriend ko? Mwah. Mwah. At makalipas nga ang isang taon naming magkarelasyon, Mommy Sugar, ihinaya na nga rin ako ni Manuel na magpakasala. Walang kasing saya ang unang taon namin bilang mag-asawa, DJ. Tinupad lahat ni Manuel ang mga pangako niya sa akin at mga pangarap naming dalawa. Ang makabili ng sariling bahay at ako na nasa bahay na parang reyna habang inaasikaso ang bagong tayo naming negosyo. Oh, dahan-dahan naman, Kuya Kaloy. Kuya, saan ko po ilalagay itong washing machine? Sige, sige. Doon na lang muna sa kusina. Mahal, magmerienda ka muna. Ano, mahal? Kumusta itong bago nating bahay? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Aalagaan kita. Pangako yan, Ira. I love you. I love you, Manuel. Parang ang baho na bago mong pabango. Ha? Parang hindi naman ah. Okay ka lang? Mahal? Buntis ka ba? Ano ba yan? Isusurprise pa man din sana kita. Totoo ba? Buntis ka, mahal? Oo nga, buntis ako. Napansin ko din kasi halos 2 buwan na akong walang dalaw kaya nagpatingin na agad ako sa doktor. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng mapagod, okay? Ako na bahala dito sa bahay. Sus! Sigurado ka ba kaya mo mga gawain dito sa bahay? Aba, tigasin kaya tong asawa mo. Tigasaing, tigalaba, tiga-plancha, kahit ano. Kayang-kaya ko yan.
Mahal. Uy. Anong oras na? Gumising ka na dyan. Anong oras na ba? Mag-aalas 10 na. Ano? Ira naman. Ba't di mo man lang ako ginising? Pambira naman oh. Ang sarap din kasi ng tulog ko eh. Ira naman. Ang hirap ng trabaho ko ngayon. Pinagsasabay ko ang trabaho ko sa ospital, pati ang pagpapatakbo ng negosyo natin. Tapos pag uwi ko pa, inaasikaso din kita. Mahal. Sorry. Alam mo naman medyo masela ng pagbubuntis ko. Buisit na buhay to. O pare, late ka na naman ah. Mukhang sobrang saya talaga ng buhay may asawa. Buisit nga eh. Huwag ka na mag-asawa pare. Mas masarap pa rin ang buhay single. Bakit? Ano naman bang pinag-awayan nyo na, Ira? Ginawa niya akong kasambahay niya. Tapos gigisingin na nga lang ako sa umaga, hindi pa niya magawa. Tignan mo ako ngayon pare. Sobrang nangangayayat na ako. Lagi akong puyat kakabantay sa kanya. Nakakapagod na pare. Miss na miss ko ng gumimik pare. Bakit kasi hindi na lang kayo kumuha ng kasambahay nyo? Oo nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Para hindi ka na nahihirapan at hindi rin nahihirapan ng misis mo. Good morning po, Doc. Good morning, Doc. Good morning, Manuel. Nabalitaan ko nga pala na buntis na si Ira. Congratulations. Maraming salamat po, sir. Patrick, halika nga muna saglit. May ipapagawa lang ako sa'yo. Yes po, sir. Sige, Manuel. Congrats ulit. Salamat po, sir. Hello? Kumusta? Lalong gumaganda. At mas sumasariwa. Napatawag ka? Di ko nga rin alam eh. Siguro, na-miss mo ako? Kaya bigla kitang naisip. Mahal? Andito na ako. Mahal? Sandali lang, mahal. Hi, mahal. Mahal? Si Margaret nga pala. Bakit siya andito, mahal? Sino siya? Siya magiging katuwang mo dito sa bahay, mahal. Naisip ko kasi, parang hindi ka na masyadong mahirapan dito sa bahay. Naghanap ako ng kasambahay, mahal. Malaking tulong ito sa atin, mahal. Hello, Ira. Kasambahay? Ganyan ang suot, kasambahay? Ang sexy naman ang kasambahay natin, Manuel. Ang taas ng heels. Tapos grabe ang damit mo. Ang ikli. Mahal naman. Oo, nahihirapan ka. At nahihirapan ako. Pero, hindi naman natin kailangan ng kasambahay. Mahal naman, huwag ka namang manghusga agad. Ni hindi mo na nga ako magawang ipagluto. Kailangan natin ng kasama dito sa bahay, mahal. Para din naman to sa kalagayan mo. Wala na akong nagawa, Mommy Sugar. Alam kong nahihirapan na rin ang asawa ko sa akin at sa sitwasyon namin. Masailan kasi ang pagbubuntis ko, Mommy Sugar, at dahil nga unang pagbubuntis ko ito, naging mas maingat kami ni Manuel, DJ. Kaya pumayag na rin akong maging kasambahay si Margaret. Oh, Manuel. Kissing ka na pala. Wow, mukhang masarap to ah. Ito, Manuel, oh. Sausawan sa pritong danggit. Ako gumawa niyan. Masarap. Talagang perfect ang ginawa mo sa usawan. Ito. Baon mo pang lunch mo mamaya. Hayra. Halika. Kain na. Sige, mamaya na lang ako.
Mahal, alika na. Grabe, ang sarap pala magluto ni Margaret. Mamaya na ako. Grabe, ang sarap pala ng luto mo, Margaret. Yung sausawan, ha? Bagay na bagay dun sa ano talaga. Grabe, baklas. Parang ngayon ako nakatikim. Aba? Parang ganda ng gising mo ngayon, pare, ah. Naka-score ka siguro sa asawa mo, no? Sira. Masela ng pagbubuntis ni Ira, no? Eh, bakit parang blooming ka ngayon? Gumaan lang mga trabaho ko ngayon, pare. Tsaka, ang sarap gumising sa umaga na may nag-aasikaso sa ulit. Simula kasi nung nabuntis si Ira, hindi ko na ulit naranasan yun. Buti na lang nandyan si Margaret. Tsaka alam mo, sexy niya talaga. Naku, patay tayo dyan, pare. Si Ira ang asawa mo, ha? Hindi si Margaret. Baka lang makalimutan mo. Oo na. Tinamutong dala ko. Gawa ni Margaret ito lahat. Pinababaunan niya ako araw-araw. Ira? Ako na maglaban yan. Ako na. Damit ito ng asawa ko. Kaya ako ang maglalaban nito. Gusto lang naman sana kitang tulungan, Ira. Para hindi ka na dyan nahihirapan. Lalo't masela ng pagbubuntis mo. Kaya ko na to, Margaret. Naku, mas malinis ang damit kapag kinukusot mo, Ira. O iyan, ikaw na. Aray! Sandali! Ikaw na. Ira! Tinutulungan lang naman kita eh. Tinutulungan? Sa tingin mo, tinutulungan mo ako sa lagay na to? Sa tingin mo, natutulungan mo kami mag-asawa? Margaret, mula nung nandito ka, nawalan na ako ng papel sa asawa ko. Tingin ng asawa ko sa akin, pabigat. Ira, gusto ko lang naman makatulong. Ira! Manuel. Mahal, Ano ka ba naman, mahal? Tumutulong na nga sa atin yung tao tapos ganyan pa ang trato mo sa kanya. Mahiya naman tayo, mahal. wow! So ako pa may kasalanan. Mahal, naririnig mo ba ang sarili mo? Tinutulungan niya tayo, mahal. Ikaw ba? Natutulungan mo ba ako dito sa bahay? Sa gastusin? Sa lahat? Hindi mo ako natutulungan, Ira. Ako lahat. Simula nang mabuntis ka. Manuel, anak natin to. Bakit parang ako lang may gusto nito? Bakit parang kasalanan ko? Ang sabi mo sa akin, aalagaan mo ako. Bakit? Tinupad ko naman, Ira. Kaya nga ako kumuha ng kasambahay para hindi ka na nahihirapan. Ano sa tingin mong nangyayari sa akin ngayon, Manuel, ha? Mas lalo ako nahihirapan ngayon. Ako pa rin na masusunod sa bahay na to. Hindi aalis si Margaret sa bahay na to. Kailangan natin siya. Nanatili pa rin sa bahay si Margaret, Mommy Sugar. Kahit na sobrang nasisira na ang relasyon namin ni Manuel, siguro nga, kailangan namin ng makakasama. Aminado din naman ako, Mommy Sugar, na hindi ko nagagampanan ang responsibilidad ko sa asawa ko. Kaya, wala na rin ako nagawa. Ano? Tulog na ba? Shh! Nakatulog na siya. Doon tayo mag-usap. Naiinis na ako dyan sa asawa mo, Manuel, ah. Kung hindi lang buntis yan eh, matagal ko nang pinatulan yung babaeng yan. Intindihin mo na lang muna siya. Tsaka, ano ba talagang plano mo sa atin? Baka nakakalimutan mo, Manuel. Pumayag akong maging letseng kasambahay niyo para sa'yo.
Dahil gusto kitang makasama, hindi para sa asawa mo. Ano ba? Masyado ka maingay eh. Liitan mo naman ang boses mo. Baka marinig tayo ni Ira. Paano naman kami, Manuel? Naiinip na ako. Hindi ako kasambahay, no? Kumalma ka nga dyan. Magantay ka lang. Paano ako? Paano ako, Manuel? Paano tayo? 'Di ba? Sabi mo akong mahal mo. Huwag ka mag-alala, Margaret. Tumatiming lang ako, ha? Siguraduhin mo lang yan, Manuel, Oo, akong bahala. Ay, Mahal? Manuel, Sabado ngayon, mahal. Mahal? Asan ka? Mahal? Manuel, umaga na. Alam ko, mahal. Wala na ba kaming pasok ngayon? Mahal? Manuel, hindi ako si Ira. Ako to si Margaret. Ha? Bilisan mo dyan. Magbihis ka na. Nakahubad ka pa eh. Mahal? Mga ayop kayo! Mga baboy kayo! Mahal. Magpapaliwanag ako. Mahal. Nagkakamali ka ng iniisip. Ako ang totoong mahal ni Manuel, Ira. Tsaka, excuse me, hindi niyo ako kasambahay. Tumahimik ka, Margaret. Manuel! Anong nagawa ko sa'yo? Para gawin mo to sa akin? Mahal. Mahal, magpapaliwanag ako. Makinig ka sa akin. Wala kaming relasyon ni Margaret. Demonyo ka! Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga, Manuel! Hindi ka na kinilabutan sa ginawa mo! Dito pa sa loob ng bahay natin! Papatayin kita! Mahal, sandali. Magpapaliwanag ako. Sige, subukan mong lumapit! Papatayin kita! Kayong dalawa! Mga demonyo kayo! Mahal na mahal kita, Manuel! Paano mo ito nagawa sa akin? Mahal, Ang sakit! makinig ka naman sa akin, oh. Sobrang sakit! Papatayin kita! Lumayas ka! Ira! Lumayas ka! Baka demonyo! Ano pang iniintay mo, Manuel? Tara na! Iwan mo na yung babaeng yan! Mahal, dinudugo ka. Dadaling kita sa ospital. Sige! Lumapit ka! Papatayin kita! Mahal, yung anak natin. Anak! Yung anak ko! Walang hiya kayo! Lumayas kayo! Mahal. Lumayas ka! Alam kong nagkulang ako sa asawa ko, Mommy Sugar. Pero, tama bang saktan niya ako at parusahan ng sukdulan? Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para magampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa niya. Kasalanan ba talaga yun, Mommy Sugar? Para parusahan ako ng ganito? Alam ko kahit nagkulang ako sa asawa ko, Mommy Sugar, kailanmay hindi ko siya pinagtaksilan. At yun ang isang bagay na alam kong hindi ako nagkulang. Dahil para sa akin, sapat na ang asawa ko at sapat ako. Kung sino man ang nagkulang, yun ay ang asawa kong hindi na kontento. Siya ang nagkulang, hindi ako. Doc Ryan, kumusta ang magina ko? Dok, ano?
Sumagot ka. Kinalulungkot ko, Manuel. Pero Hindi. Hindi. wala na ang bata, Manuel. Binalaan ko na kayo noon na masyadong masela ng pagbubuntis ng asawa mo. Hindi mo siya iningatan, Manuel. Hindi, Doc. Hindi, Doc Ryan. Hindi totoo yan. Bawiin mo ang sinabi mo. I'm sorry, Manuel. Hindi. Ira! Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing binibigkas ng labi mo? Kailangan mo ba talagang gawin to, mahal? Please, itigil mo na yung pag-empake mo. Wala nang paraan pa para magsama tayo, Manuel. Patay na ang anak natin. At patay na rin ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang sumira ng pagsasama natin. At ikaw rin ang tumapos nito. Actually, matagal na pala tayong tapos. Sana nga noong ko pa nalaman. Nagmamakaawa ako, mahal. Magbabago na ako. Please. Tapos ano? Uulitin mo lang? Tapos patatawarin kita uli? Ano ako, Diyos? Hindi ako Diyos, Manuel. Tao ako. Nagagalit. Naiinis. At nasasaktan. Aayusin ko ang lahat, Ira. Hiniwalayan ko na si Margaret. Maniwala ka naman sa akin, mahal. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing binibigkas ng labi mo? Ano ba? Tumabi ka nga dyan. Please. Huwag mo akong iwan. Takwan mo nga ako. Ano ba? Please. Aalis na ako. Hinihintay na ako ni Daddy. Tumabi ka nga dyan. Ano ba? Please. Kahit na nga ako ay nasaktan, nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Makalipas nga ang isang taon, Mommy Sugar, tuluyan na akong nakabangon. Bumalik ako sa dati kong trabaho at sa dating hospital kung saan kami nagkakilala ni Manuel. Hindi naging mahirap para sa akin na makasama siya sa isang lugar dahil alam kong wala akong kasalanan sa asawa ko dahil naniniwala ako na ang kakulangan ay hindi kasalanan. Ito'y bahagi ng pagiging isang tao dahil walang perpekto sa mundong ito. Pero lahat tayo ay may kakayahang bumawi, humingi ng tawad at magpatawad. Bakit kahit nagkakaba sa akin ang damdamin mo, mananatili ka't mahal? Tapos ayun, grabe, sobrang samakit yung tiyan ko. Like as in, nakakaya ako. Hala. Nakakahiya nga yun, Doc. Good morning po, Doc Ryan. Good morning, Manuel. Good morning, Ira. Good morning, Manuel. Sige po. Manuel, Ira. usap tayo mamaya about sa annulment. Sure. Nandito lang ako, Ira, ha? Sasamahan kita. Hihintayin kita. Salamat, Ryan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Mommy Sugar. Lubos na gumagalang, Ira. Mga katropa, sa kwentong napakinggan natin ngayong hapon, mahalaga na maintindihan natin na walang perpekto sa mundong ito. May bagyo, may dumi, may masama, may mabuti. Maaaring sumobra, maaaring magkulang. Ngunit, ang kakayahan nating bumawi, humingi ng tawad at magpatawad, ito ang mga bagay na hindi natin pwedeng limitahan dahil ito ay libre at ito ay kayang gawin ng lahat. Ito ang
Dear Mommy Sugar, pasalamatan po natin ang mga boses sa likod ng ating makabuluhang kwento ngayong hapon na ito. Katropang JV Viola bilang Manuel, katropang DJ Barbecue bilang Ira, katropang Rick Ashley Martin bilang Dr. Ryan, katropang Althea de la Cruz bilang Margaret, katropang Jessie Pascual bilang Patrick, katropang Edmar Galingana bilang paramedic, at ang inyong lingkod, katropang DJ Mommy Sugar bilang tagapagsalaysay. Pasalamatan din po natin ang mga taong nagbuhos ng talento at puso upang maisakatuparan ang produksyong ito. Katropang JV Viola ang ating audio editor at katropang DJ Barbecue ang ating scriptwriter. Ang kwentong ito ay hatid po sa atin ng Yestal Incorporated, XFM Philippines at ng 104.9 XFM Santiago.